mga rubi-rubi sa kanyang sa kanyang corona, prinsesa dati yan. Tuloy. Family here in Butuan City. As you have money, also attract insecurity. You can't have real friends because they're gonna prejudge you for being wealthy. They're gonna have insecurities against you. I wear stuff from Baclaran. I wear stuff from Baclaran because we own a department store. Unang dili jud big deal. Siguro yan mga damit niya na yan galing Baclaran. Meron silang department store. Okay. Siyempre, tangkilikin ang sariling kanila, di ba? Ganun ho yun eh. Binibenta nila. Alam ka naman bibili ka pa sa iba. Bibili ka pa ng mga branded. Baclaran ka na lang, madam. Ang magpadato-dato. My family goes to international trips all the time in business class. It's not a big deal. And that's what I grew up to. Dili siya big deal. Kakibaw ka no, ang mga tinuod-dato, at pakialam. Hindi big deal yung business class. Di big deal sa kanila. Normal lang yan, kumbaga. Have you seen them? They don't really care what brand you wear. They don't care if nagunsa ka diha. Only the poor people nga alang-alang nga makuratan o kwarta ang mulok-down, ana. We made bookends out of money bundles. Because yung matindi ho yung mga binibitaw niya dito. Yung ibang English na sinasabi niya, di ko na maintindihan. Bookends daw. Gamit yung mga bundle-bundle na. Dako sa mong halin sa una, sa among mga supermarket, 1 million. In the 80s and 90s wasn't a big deal. Even having 10-wheeler trucks at home isn't a big deal. I grew up with 3 tennis courts in our home. Grabe, tennis court, 3. Ilan kayo nagte-tennis? Anak ng toko 3 tennis court sa bahay nila. Ganyan ho siya katindi. Noong mga panahon na yun, wala akong sinabi yung mga bilyar sa kanila. Anak ng toko, isang hektarya. Isang hektarya ba naman yung bahay nila, di ba? Ilan kaya yung CR noon? Courts. And this home still exists here in Butuan City. Even my grandparents has an 8-lot mausoleum that they don't use yet. Literal. In one of the most expensive lubnganans here in Butuan City, the Royal Land, they have 8 lots in a prime area. Even bigger than the area of our mayor's mother. Nga tao nga malokdown ako ba? Wow, grabe naman. Ibang klase, no? Ibang level ho pala talagang kayamanan nitong si Jammag. Kaya kung makita nyo man ho siya na biglang mula sa ganyang pagbumuka, bigla ho siyang naging ganyan. Alam nyo na kasi mayaman naman ho talaga yan eh. Kumbaga, nung mga naunang panahon, low-key lang siya. O so ngayon, ilalabas na niya kung anong meron siya. No? Hindi dito para kumbaga, ako, pinapaliwanag ko pa nga ho sa inyo, kumbaga, itong si Ma'am Jamagno, nung mga panahon na yon, maraming insecure, baka i-prejudge nga naman siya. Kaya ganun ginagawa niya. Pero ngayong mga panahon na to, nag-all out na siya. Ito na, ilalabas ko na sa publiko kung anong meron kami, di ba? Alam niyo yung mga teleserye na nagpapanggap na mahirap. Yan, si Jamagno, nung mga naunang panahon. Kaya para doon sa mga kaibigan niya, nung mga nagsasalita sa social media, nagpapanggap lang ho siyang, ka-level nyo nun. Pero sa totoo lang, ibang level ho siya. Meron ho talagang sinusuotan ho siya ng corona nung mga kabata-bata. So you want me to prove I'm wealthy? I was born wealthy. Napagusto mo sa kinatumyan sa akong amahan. Plano pa lang ko sa akong mama, dato na ko bes. And I ain't adjusting for you. Actually, Mayor Benji Magalang that taught me how to shoot a gun at 6 years old. That even Ping Lacson is my mother's kumpare for one of my Uncle Cesar's sons. Ingana nga. Grabe. Matindi pala mga koneksyon. Benjamin Magalong ang nagturo sa kanyang gumalabit ng gatilyo. Si Ping Lacson naman, kumare ng kanyang ina. Anak ng topa. Ibang level yung mga connection nito. Ibang level ho. Gatuloy. My level best. Live off my grandmother's allowance alone that I wasn't making my own money. Maulaw ko. Flex. So now that I still get an allowance, it's everything I spend for Tony. It's not much, but it's more than twice the income of a normal person. Twice or thrice, because it's 80,000 a month. So muna akong pasabot bitaw, like, ay, basta hindi ko magtrabaho best. Hindi ko maunsa for life. Of course, I like the perk of being wealthy. I like random gifts of shoes so that I can wear it to my mother's birthday, so we match. Diba? That's 56,000 times 4. Because it's her birthday. Or the fact that she will drop $500,000 because it's her birthday. Pero yung background nyo ho, madam, mga larawan at background, hindi ho yun ang kinikwento sa amin ng mga larawan na nasa social media. No? Pasensya na ho, madam, pero yung kwento nyo ngayon, iba ho yung kinikwento ng mga larawan. Di naman ho ngayon lang tayo nakakita ng mayaman, di ba? Noong mga naunang panahon, kahit ngayon yung ilabas yung mga larawan ng mga mayayaman pa rin ang datingan.
Hindi na oo, hindi na uso yung mga pinagsusuot nila, pero kung babalikan mo yung panahon, hindi naman ho yan yung mga uso, hindi naman yan yung mga ika nga pang mayaman mo. Yung corona mo, oo, pero nakakatawa ko. Magkakadagtag ka sa ano, gagawin mong ano, sundalo. Pambihira Bitaw, ko. like, or the fact that does your mother have a vault in two Costume. Costume pala, sorry. Costume. Kumbaga para mag-blend in lang siya sa crowd, yung tipong hindi siya maispatan. Naku, si Magno yan, mayaman yan. Ganun no dati. banks Wala. just for her jewelry, or my grandmother has Shout out kay Ma'am Sas Urgando Sasota. Nakita natin to sa wall niya eh. Dumaan sa feeds natin. Ano naman to? Ibang level ho pala talaga tong si Jam Magno. Na-realize natin yung tipong ay inano ho tayo. Sinampal ho tayo ng ating kahirapan ito. Ibang klase ho itong si Aling Jam. three for her jewelry, or the fact that caviar is a snack with creme fraiche, but I don't get creme Di ko pa nga ako nakakita ng kabyar na yan. Pagkain ho na mayayaman eh. So alam nitong si Jam Magno, ibig sabihin mayaman ho. fraiche normally here in Butuan, or the fact that nongki Japanese food is my Jollibee if I feel like it. That's comfort. Ingana unta. Diba, like, it's not a big deal. Like Rimowas. Like, my family travels in Rimowas. They're gonna get new trunks. So I just want my old one back. The fact that I started to ride a plane at 6 months old because I was born in Cebu, so they flew me via Philippine Airlines to Butuan City in 1988. You can check when our airport opened. Or the fact Wow, grabe naman pala. Ilang taong ka na, madam? Magte-36 years old ka na. Oo, nagte-36 years old ka na, madam. Ba't ngayon mo lang ilinabas yan? Dapat noon pang panahon ni Digong, linabas nyo na yan eh. Na mayaman kayo eh. Hindi ngayong panahon, ngayong tingog-tingog kayo, ngayon yung ilinabas na mayaman kayo. Kaya ako naman, wala naman akong gustong isipin na masama, pero bahala na kayo that dyan. I've been to Hong Kong more times than I could ever imagine because my parents are master packers who buy our goods from there. Kananging anak bitaw, munang di ko tagaw. At magkatawa ko because ang mga manginsulto nako, subidahon. Yes, nakakwarta, but late. Ako, whether I like it or not, istoryahan nga rin na namo sa mom recently that my grandmother is, rewriting her will for my inheritance. And then now that I married somebody who's also wealthy but quiet, I'm set for life. And all of you must Yun. Set for life na siya, kaya para sa mga hampas lupa dyan, manahimik kayo. Mamatay kayo sa inggit. Diba? Huwag kayong inggitero. Inggitera kay Jam Magno. Madam, baka naman. Baka paisama mo ako sa will ng lolo. Hoy, huwag kayong awayin niyo si Jam Magno, mayaman yan. Pambihira kayo, oo. Kaso ngayon lang niya ilinabas. Diba? Ngayon lang natin narinig sa kanya na meron silang 1 hektaryang bahay. Diba? Ginagawa niya lang Jollibee, yung mga Chinese restaurant. Yung tipong merienda nila sa bahay, kabyar. Ang hirap, no? Yung pera nila, bundle-bundle para makalibro-libro na raw. O, di ba? O, pasensya na. Hindi ako ganun kagaling mag-English kagaya nito si Jam Magno eh. Kung sa translation, kayo nang bahala kumintin dito. Pero yung pera nila para mga libro na sa dami. Natanto ko. Yung kabyar, yung matindi, ginagawa nilang merienda. Chinese restaurant, Jollibee lang sa kanya. Pambira. Di ba? Tayo nakakatikim lang nun pag kami may ng libre. Tipong pagka yung pag-iipunan mo, birthday mo. Di ba? Ganun lang o. Ganun lang. Pagka merong tipong big time na nagsama sa inyo sa mall, tapos pakakainin kayo, kain tayo, Chinese restaurant. Di ba? Sarap na, no? Kakain ka ng fried rice, talagang kahit walang ulam, puro fried rice. Hindi, totoo. Jollibee lang yun ni Jam Magno. Di ba? Jollibee lang nun ni Jam Magno. Ganun ho katindi ang ali na yan. At dito ho sa bahay. Real talk ho kasi yun. Di ba? Yung Yang Chow fried rice, yung kahit chili sauce lang, yun laban lang. walang anong ulam. Pwede na yun. Sinangag pa lang ulam na eh. Yun sinasabi natin. Yun Jollibee lang itong si Jam Magno. Merienda sa bahay, kabyar. Yung ano ho yun, yung parang kulay itim ho yun di ba? Tapos parang itlog ho yun ng isdang mahal. Ngayon, ilalagay nila yun sa garapon, yun ang kakainin ng mga mayayaman. Nakikita ho natin sa social media pero di pa tayo nakatikim nun. Promise.
Kaya sino magpadala ng kabyar sa akin? Pagtaas lang ng kamay para matikman natin yung natikman nito si Jam Magno. Oh. Tapos lagay nyo na lang sa instruction kung paano kainin. Ibang level itong si Aling Jam Magno. Bigla akong dinuraan ng aking kahirapan nung narinig ko tong mga litanya na to ni Jam. Ito. Oh, dito tayo. Oh, Aling Jam, ano na, basta wala nang kokontra, mayaman si Jam Magno, okay? Ika nga, wala nang maraming kontrabida, walang maraming inggitero-tinggitera. Si Jam Magno, mayaman, period. Ito, dito tayo kay Attorney Tricks game. Attorney Tricks tayo, game. Eto ho, tuloy natin. Nandito si Crush Nandito si Ma'am Crushette Ito, crush na crush ko to eh. Bobo talaga si Barbers. No, seriously. No, I know. Out of all the congressmen, and I say this without hatred, without animosity. I say this matter of factly. Out of all of them, it's really Barbers who's the most dense. As in, hindi niya gets. And he just speaks Para pinakamahina ang utak si Dan. good English, better than Dan Fernandez, but it doesn't get through to his head. Yeah. Hindi na, Barbers, I'm so grateful he's no longer a congressman. Hindi talaga niya naiintindihan kung ano yung point ng pinaglalaban namin na mali, na natatakot ang tao to express their opinions. And proud pa siya na ganun. Basta I don't want to say bad words. Kasi I'm a very kind person. I'm a very demure person. I do not want to say... Wala kang headband. Wala kang headband eh. Hanap tayo lang ng headband para kind person ako. I'm kind person. Okay, now I'm a kind person. Hi, so I don't really think na... So I think that Barbers is really mean and he's really dumb. He's dumb. Sabi ba naman nito? Ikaw naman kanina, sabi niya, ano ba yung sabi mo? Hindi ko talaga magaya yung pagkasabi niya kanina about my headband. Parang, parang not MJ because she's demure. Kita niyo may headband. Parang sobrang seryoso nung usapan. Diba? May iyak-iyak pa ako tapos biglang she's demure and all that. Tapos kita nyo, may headband siya. Pati tuloy si Ethel na naiiyak-iyak na biglang napatawa. Diba? Yeah. Pero after nito, kasi this is our last hearing, so... Pero dahil sa FB na to, bukas meron na ulit. This is our last hearing. And ang maganda sa hearing na to, ito seryoso na, ang maganda sa hearing na to, a lot of people think we've been friends, but we just really see each other during Christmas, for House of Hope, di ba? So we were not really friends. We will see each other once or twice a year. Every Christmas, when I ask them, let's go to Davao for House of Hope Christmas party, ganyan. And number 2, yung Birthday ni PRRD, kung saan man kami abutin, whether Manila or ano. So that's the extent of our relationship. Really, we were not friends. We were friends. We were friendly. Really, we don't hang out. Huh? With each other. With each other, we were friendly. Acquaintances, allies. We will not, but this one brought us together. A lot of times that we actually, bonded many times kasi ulit-ulit kami nagkikita. So, nag-thank you kami kay Benny Abante. Sabi ni Benny Abante, magpasalamat kayo sa akin. Kasi kung hindi dahil sa akin, hindi kayo magiging friends. Kasi totoo, naging mag-friends kami. Most of us, hindi naman all of us, kasi hindi naman lahat nag-a-attend. Tsaka mapili din ako. Pero dahil dito, naging magkakaibigan kami. Na ulit-ulit. Wala kasi kaming choice. Tapos sabi namin kay Benny Abante, Sir, dahil nandito kami, nasanay na kami sa Congress, magiging congressman na kami. Some of us will be senators. So this is not the last you will see of us. Sabi ko namin talaga sa kanya. Sabi ko, humanda ka. Legit. Pero ito talaga, I'm so happy kasi naging magkaibigan kami dahil sa hearing.
Pero ngayon, di ba, Malupit ho talaga tong si crush ko, ito si Ma'am Crescent. Matindi ho talaga yung kamandag nito. Matindi ho ito sa Bardagulan eh, no? Kaya nga swerte sila, mga congressman sila, kung nagpang-abot lang itong mga congressman na to sa labas, hindi ho sila makakapalag dito kay Ma'am Crescent. Tricks. Pero now I'm so grateful na tapos na para matapos na yung plastikan. Kasi ako, Away-away na ulit. kasi ako, tagal ko na, 4 months ako nakipag-plastikan sa mga to. Kailangan ko makipag-live, kailangan ko hi, how are you? Are you okay? Ayoko na. So now I'm grateful that it's all over. So I don't have Back to to see regular you. programming. I will delete all of you. Please stop messaging me. I do not care about your lives, okay? I do not care. Wala akong pakialam sa inyo. May mga pinaplano na kami. Ay, hindi. Remove me from all the group chats. I do not want anything to do. My real best friend is Jam Magno. Nakakalagkat pala pangalan ni Jam Magno dito. Yari kayo Just, dyan. ayoko sa inyo. Wala kayong, hindi kayo, Wala kayong pera. wala kayong 3 hectares. Ako, At wala tinitiis silang, ko lang wala kayo. kaming Louis Vuitton. Oh. Ikaw, MJ. Hindi ko, ano ba yan? Ano ba yan? Uniqlo. Uniqlo. Ako, grateful na ako. Grateful ako. Kasi tapos na yung pakikipagplastikan ko. You know, ako sa totoo lang, it took so much out of me to be friends with this girl, si Joey. Oh my God. Grabe, double agent. Double agent. Hindi ko kahit si MJ, iyakin. Hindi ako iyakin, pero dahil kay MJ naging iyakin ako. So, kasi Attorney Ako ba tuloy? Trixie, Ikaw kaya na unang feeling demure. Oh, hina-hina. Ano si Attorney Trixie ulit? Ito hindi makatagpong hindi ilinabas ng na mainstream media. Ang pag-tutuos nila. So what is the definition? So parang, sabi niya, so, Daig niya si Sharon Cuneta na, yung pabebe niya. si Trixie sa habang kumakain kami, yung tono niya, tsaka yung tono niya since sa fake news hearing, iba. Ganyan siya. So how can we define fake news? Hindi siya ganyan. Kasi si Doc Ethel, very sensual. Hindi ko kinakaya yung sensual. Ako, Siya yung unang joke lang. nakakapansin ng gwapo, di Tapos ba? siya, Every time may at gwapo. siya, hindi kami kapag-concentrate sa hearing kasi every time may dumadaan na pulis na gwapo, gumagano si Dr. Etos, nawawala yung train of thought niya. So I'm just really glad that this is over so I can go back to my life and to my friendship with Jam Magno. And I'm so excited to ride the Coca-Leon with her. Kasi kayo, Kanino ka mas close? Kay Ken, Jam o kay sino? TPL na isa? Yung kamukha ni TPL, sino yun? Pwede bang mag-iinsulto kayo yung kilala ko? Yung nagpaparatang sa ating double agent. Si Jam Magno na lang. Sino? Yung best friend ni Joey. Best friend ni Joey yun. Di ba yung kaaway? Hindi ko, I cannot keep track of her kaaway. Dami niyang kaaway yun. Ayaw na natin sa kanya. Away na kaaway. Hindi ka na MJ, di ba milyonaryo? Ikaw na lang friend ko, I will retain you. I will retain your friendship. You, me, and Jam Magno, I will have the richest girls of social media. Tapos ko sana, Uniqlo yung bag ko. Wala kang Louis Vuitton na sapatos? Wala. Na naka-plastic pa? Wala? Wala. Wala kang Louis Vuitton na sapatos? Lumayas ka nga dyan! Ampas lupa! Abog! Isa kang abog. Ano yung abog? Abog ka. Ano nga You're yung abog? dust. Pasalamat ka, naglawayan kita. My laway is like holy water from Israel. Oh my God! Naligo ako sa laway. Ay, yuck! Makaya... Kadiri naman yun, madam. Crush pa naman siya. Ba't ganun yung bila nito si Ma'am Crescent? Natatanggal na yung piling mo ako. Yung hair daw. Wala yung pagkasin yun.
Bakit kasi po? Hindi naman. Huwag na natin pag-usapan yung mga hindi importante ng mga tao. Such as the congressman of 19th Congress, you're done. So, ang pag-usapan natin yung ibang tao. Sino kayo pumalakpak na? Si MJ. Sino yung pumulakpak na nasita? Siya yung nasisita siya. Tayo yung pumapalakpak. Pwede ba? I'll leave na kasi I'm done with the plastikan of this group. I'm done. You need to Ay, rest. salamat. Hindi ko na kailangan makapagplastikan. Tapos bukas mag-limit na naman tayo. May lang naman ako sa inyo kasi libre yung pagkain. Pero the friendship, it's over. For me at least. Ay, hindi pala doktor pala kita. So, kailangan pala kita yung para sa mga buni ko, athlete's foot, mga kurikong ko, kailangan ko ikaw i-text. Kilala mo na naman ako pagka next time may hearing. Or may libel case. May libel case. Dito. Dahil sa... Wait lang, ako nga pala, I have to keep my friendship with Ethel Pineda and Trixie Cruz. Ikaw, anong makukuha ko sa'yo? Yung makukuha ko sa'yo, wala. Sabihin mo na. Wala? Friendship. Ano friendship? Hindi ko kailangan ng friendship. Ano? Yung may material, manifestation. Uy, may headband akong binigay sa hindi mo ginagamit. Mukha ba akong demure? Di ba? Sayang naman yun, hindi mo ginagamit. Kasi ba yung hair color ng headband mo sa hair color, kumukhang tanga. Hindi, dati swak kaso nagpalit ka na naman ng kulay. Sabi nila, kailangan namin ng weighty discussion. Kaya, now you know why I never went on live. This is all I know. All I know. If you ask me about international relations, I will say, Talk to Sas. interracial relationship. Yun ang alam ko. Bakit talaga doon lang tayo sa Twitter? Kasi, Ayaw na tayong pagsalitahin kasi alam Julie, natin, sasagot pwede ba huwag mo tayo. na akong tanong, tapos yung pagkakaibigan natin, alis na ako. First order sila, na dumating. Pero, sabihin ako sa inyo, realize ko totoong double agent si Joey. Double agent. Bakit? Na hindi tayo pinaupo doon. Feeling ko, kasi alam natin na, di ba, na Ay, salamat, last tapos na na ako yung- mag-live. So, pwede na tayong sumagot-sagot kahit paano. They didn't want us, they didn't want to give us that opportunity na makapagsalita pa. Kumusta si Colonel Grijaldo? Si Colonel Grijaldo, kumusta? Okay naman kami. Showbiz. Okay naman kami ni Colonel Grijaldo. We're fine naman. We're friends. And I wish him all the best naman. Kami ni Colonel Grijaldo. Actually, maganda yung katawan niya kanina. No, he's I'm saying, MJ, so, ala, grabe ko, malisyoso. sabi niya, Colonel Grijaldo, ano kinakain mo dito? Pwede bang, yuck? Pumasok si Keith. Pumasok? Ikaw, pumasok ka sa kwarto ni Colonel. Ikaw din naman, sumunod ka. Sabi niya. Kasi inggitera ka. Sabi niya, Colonel, pwedeng pumasok. Tapos pumasok siya. Si Colonel Grijaldo, meron pa kasi siyang isa pang hearing sa Monday. They should release him by then. Sa 9, sa June 9. Which is, Monday. as I said. Oh my God, Joey. Ano ba't nakukuha nito? Wala naman kayong kausap. Watching from Malaysia. Eh, ano? Kaya hindi ako nag-live kasi cancel na. Kifi, kalabanin mo si Tambi. Bakit hindi pa ba? Ito nga reason nagkakagandito ako eh. Wait, Ikukwento ko. ano? Hindi na, Joey! Ito. May kukwento ko. Ang tawag dito, di ba pinuntahan namin si Ombudsman Martires, ganyan. Tapos, may kausap si, ano lang ang tawag dito, may kausap yung ganun. Hindi kasi bisita ko nga si Kifi Chu. Yung ganun, ha? Kifi Chu! Kifi! Si Kifi! Na-explain ni Ombudsman Martires na meron siyang bisita na ang pangalan, Kifi. Tapos paulit-ulit yung sinasabi. Sabi ni Crisette po.
Sabi na ulit si Ombudsman Martinez, Kifi! Kifi Chu! Ano naramdaman mo noon nung tinatawag kang Kifi ni No. Ombudsman Martinez? Ni Ombudsman. Kasi Kifi talaga pagkakilala nila sa akin. Pero yung mukha, sabi mo, Chris. Kasi may kausap siya, di ba? Sabi niya, nandito si Kifi Chu. Kasi nagka-complaint, magpa-file sana ako ng complaint against Judas Isidre. Kaya lang, inubusan ako ng time. So, it's for another day. I don't care kahit na hindi nakapartido. I will file my complaint. Do you understand Bisaya, Crisette? Ano mga tanong mo sa akin? Sanay kasi sa mahabang lecture. I can't wait to discussion. Uy, makulit lang ho yung alin na yan, yung si Ma'am Kitty, pero mahusay ho yan. Pinabasa ho natin yung mga ano niya, mga vlog niyan, yung mga post niya sa ano niya, sa page niya. Mahusay ho yan. Na ano lang, kay lang yan, pero magaling ho yung alin na yan. Kitang-kita Hindi kasi yung kasi transparent. Bilog na bilog. Grabe. Grabe to. Ang bastos. Bilog na bilog yung kamao mo. Yung kamao. Bilog na bilog. Bigyan niyo ng star. Sige, bye-bye. Ayan. Ay, bastos ka. Okay. Balik na bye. Bye-bye. Kasi nandyan na yung ano ko. Okay, seryosong discussion na tayo. Magsiseryoso na. Nasaan si Dion? Dito muna kayo. Mag-discussion muna kayo ng week. Oh, sige. Hindi, paano na lang pag nakita niyo si Dion sa labas? Kasi yung gamit niya, mabigat yun eh. Si Dion, para on the last hearing. Since ito ang last hearing, nakikita niyo na yung kung saan patungo ito. Obviously, wala na siyang patutunguhan dahil patapos na yung 19th Congress within a few days, so there will be really no time to pass a law. Gayun pa man, nagpasa pa rin ng bill si Congresswoman Holy bigla ko nakalimutan. Yung first transgender na Congresswoman. So, bigla nawala sa isip ko. Ang dami-dami kasing tao. So, they did try to put up a good show. They still tried to make the last hearing relevant. Pero yung totoong agenda really for today was to Geraldine Roman. Thank you very much. So, Congresswoman Geraldine Roman filed a bill last week at meron din final na bill si Congressman Rufus Rodriguez. At ano yung purpose nitong mga to? Para hindi masayang yung hearing, para masabi rin that there's something that came out of it, even if they will not actually be laws. Ibig sabihin, it is also an admission that at least one of the congressmen tried to use this as a platform for his inis. Inis siya sa amin, inis siya sa mga vloggers, inis niya sa mga sabi ni Ma'am Christine, mag-live ka pa mamaya, ang ingay ni Kizia. Ito na, nagla-live na tayo, diretso na to. Pagdating sa bahay, if we're still not full, kasi mag-live ako all the way home, so if we're still not full, pagdating sa bahay, i-on ko yung ating, ikaw may sundo ka? Ang may sundo mo, wala ka? Pero susunduin ka? Mag-grab ka? Okay. So, ibig sabihin, kung nagmamadali sila mag-file ng bills towards the end of the hearing, there may have been no intention to file a bill at all. Talagang ginamit lang ito para mayroong maisalang doon sa base sa inis ng ilang mga kongresista, ginamit ang mga kadahilan ng fake news, pro-China, national security, para magkaroon ng venue para sa Sinabi niya yung sa closing niya, no? Malino yung closing ni Ace Barbers. Parang sinabi niya, parang natahimik kayo nung... Magaling yan talaga siyang mag-English. Pero, new levels of pettiness. Petty. Sobra. Parang pinatahimik lang talaga tayo. Yun. So,
matagal na namin issue to. It more than just no, not just no, more than freedom of speech. It is the abuse of power. Yes. That is very apparent here. Hindi namin sila makakasuhan on what they say or do during the course of the hearing kasi may immunity sila. Correct. Never nagsalita si Crisette against kay Marcos. Hindi totoo yan. Sino yung may nagsabi, bakit sabi ni Ma'am Isabel Cruz, bakit sa mga post ni Crisette never siya nagsalita against kay Marcos? Which Marcos? That's what we're talking about. Diba? No, she does. Maybe, it's not apparent in some of her, pero matagal na siyang, anti-Marcos talaga siya. She didn't even join in any of the campaigns to elect Bongbong Marcos as president. She remained steadfast to that. Gayun pa man, kinilala din niya na hiniling ni VP Inday na suportahan yung kanyang running mate. So, but it's not true na hindi siya dyan. Sabi ni Ma'am Christine, scattershot nga po yung TRICOM hearings. Kung ano-ano na lang sinasabi, wala talagang goal. Grandstanding and power-tripping lang on the Filipino taxpayers' tab. Ako, I agree with that impression. Kasi, kahit sa amin, ramdam namin, sabihin mo pag andyan yung grab mo. We'll just wait for you to get the grab. So, ang nakikita ko kasi dyan really is yun nga, kailangan nila ng venue. Parang yung Quadcom hearings, very, very similar yung style na mayroong they're investigating, EJKs, nag-morph into so many things. So, ang daming nasali, pogos, citizenship ni Alice Go, nagkaroon tuloy ng mga issues about yung mga election laws natin, and all that. Naging parang pansit canton na rin. So, it has come. Pati yung NTFL red tagging. Oo, pati red tagging naging issue. So, naiintindihan ko yung red tagging. To be fair naman dito sa kay Congresswoman Castro and Congressman Raul Manuel. But nairita lang ako because Congressman Manuel, in one of the hearings, gusto niyang pagalitan ang Luminous because we reposted Lorraine Badoy's last post in her Facebook before it got taken down. So the post was, Lorraine Badoy's Facebook page was taken down. This was her last post. And dun sa post niya, she talks about the CPP, NPA, NDF. She talks about the above-ground organizations, things like that. We did not adopt her stand. We just said that this was her last post. So, ang gusto ni Congressman Manuel is, pagalitan kami kasi red tagging daw kami. Wait. Even Congresswoman Castro knew this. When I was secretary and I was facing Congress because I had to defend the budget of the OPS, she told me that of all the vloggers, sabi niya, she retained some respect for me because hindi daw ako nagre-red tag. And here comes Congressman Manuel insinuating na nire-red tag ko sila. Okay, but what is their definition of red tagging? Kung sa akin kasi, ang red tagging, simple lang yan. Red tagging from its original concept was during the McCarthyist era in the United States where communism was deemed illegal. So, if you called somebody so, in comparison, kumbaga, si Kong Paduano, who also was very careful na hindi makulong si Mark Lopez despite a contempt order. Nakita natin how Congressman Barbers responded to that. Gusto pa niya sana na, hindi, kahit i-terminate na daw yung hearings, tuloy pa rin daw yung mga contempt orders at pwede pa daw makulong hanggang end ng 19th Congress. Sabi niya kahit hindi umabot ng 10 days. Ay nako. So yun. So that part na-appreciate namin. That's why siya lang talaga yung
gusto namin na willing kaming magpa-picture. They were calling us na magpa-picture dun sa harap. So lahat kami tumalikod. Ilang beses kami tinatawag. Ayaw namin. Tapos hanggang sa sinabi ni, si Kong Abante ba yung nagsabi na, sige kung ayaw nila, wag na. Kasi napapahiya na sila. They've been calling us. Ayaw namin. Tapos sinasabi talaga namin na Paduano only. Para Paduano only. So kung makikita niyo yung picture namin sa GMA, kay Paduano lang kami. Diba? Tignan niyo yung picture. Pero ang caption ni GMA, nagpa-picture daw kami sa mga congressman. That's fake news. Sabi ni Nan, at least you're now safe. No, we're not. None of us are going to be safe. If you're not committing, ito yung sinasabi ni Kong Barbers in addition to that. Sabi ba naman niya, it's one thing to be fake news, it's another thing na mag-libel kayo. You can be held by that. No, you can be held accountable before a court. But sir, that is the point. Diba? If you feel that we had committed a crime, you don't take us to Congress, you take us to court. Yes. At least in court, wala kayong immunity na tataguan. Pantay ang laban. Patas tayo. Patas ang laban. Correct. Alam niyo, sa totoo lang, with the last few hearings, the congressmen were always friendly at the end of the hearing. Hindi kami parating nagre-respond. Today, dahil last hearing, alam ko na gusto na nila let's be friends, marami sa kanila, tapos na ang career for a while on hold. Congresswoman Geraldine Roman will be on hiatus for 3 years dahil end term na siya. Si Congressman Barbers, ganun din. Si Congressman Abante, talo, si Congressman Dan Fernandez hindi rin nanalo bilang governor ng Laguna. Kanina, medyo makabawi lang ng konti, ni-remind ko siya, Congressman Dan, taga Laguna po ang pamilya ko. So, ngayon lang siya, nagulat siya. Magharap-harap na lang tayo sa 2028, gano'n. Oo, yeah, talaga. Baka lumipat ako ng Laguna para lang ma-challenge siya, di ba? Huwag siyang tatakbo ng congressman. Gano'n naman si Dan Fernandez sa amin. Parang himas-himas. Parang, at the end of the day, parang everything would be okay, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, okay, matapos mo kung hiya-hiyain kami lahat dito. Tapos nilagay-lagay niyo yung picture ko dyan. Tapos tinalikuran ko. Sinabi ko pa talaga kay Congressman Dan Fernandez, tignan mo si Congressman Barbers, he still took the opportunity to excoriate us, to rake us over the coals because alam niya na hindi kami makakasagot. He was speechifying. Nagtatagumpati siya doon. Tapos nandun kami. So, ang feeling ko is because they never even bothered to let us have a seat at the table. Andun lang kami sa audience. What he wanted was for us to sit there and take it. Alam mo, sa totoo lang, the other congressmen, parang sinasabi nila, sige, tapos na to ha. Okay na, we've done this. We're sorry. And okay na, tapos na. Parang ganon. Also, well, actually, sa totoo lang, para sa amin, sige, we'll just go back to our old ways. But, hindi eh. And no, this is not something that you're doing. This is not your job. Your job is not to abuse your power. Your job is not to hide behind your immunities so you can call us names. Your job isn't to accuse us of violating national security, and then knowing very well that if you even attempt to file this in court, you don't have a prayer, not a snowball's chance in hell on that. Uy, sabi ni Vince, takot kayo lahat kay Barbers. I have only one response to that. Unfortunately, I don't like to stick up my middle finger on video, but you know what I mean. Paano takot? Paano takot? Andun nga kami. Ikaw kaya humarap. Alam niyo, yung gets kasi, diba, sabi ko nga, yung forum na, yung venue na yon, hindi kami pwedeng magsalita, diba? May immunity sila, kami wala. They can easily say they can easily cite us in contempt and have us detained without trial. Ganun kadali. Kami naman, hindi namin sila pwedeng kasuhan. In fact, yun nga yung paulit-ulit. I think 10 times what we did in Congress. 10 times kong sinabi sa kanila, kina Dan Fernandez and kay Congressman Abante, na kung wala lang silang immunity, I would have sued them all.
Yun. Iba kasi yung usapan sa Congress. So, sabi ni Ras, itutuloy niyo pa ba? Bakit? Sino may sabing tumigil? And I wasn't being bitchy, but alam niyo, hindi kami tumigil. May mga requirements lang na dinagdagan lang namin yung mga witnesses. Hi, good evening, John Paul. Sabi ni Kong J, huwag daw abusuin ng Senado ang kapangyarihan nila, pero nung lantarang inabuso ng Kongreso ang kanilang kapangyarihan, ni isa walang nagsalita kundi pinaghuhuli ang mga maralitang mamamayan na ang ginawa lamang ay isiwalat ang pinagagawa nilang katarantaduhan. Which also brings us to the point of Colonel Grijaldo. Fortunately, matatapos na rin. The Congress is not a continuing body. So when the 19th Congress ends, the power of other committees ends as well. So isasara na daw sa Monday ang Quadcom investigations. And with that, the contempt order against Colonel Grijaldo will lose force and effect. Automatically lifted yan. Sabi ni Mark Benhamel, binayaran daw kayo ng China. At dahil inuulit mo yan, ikaw ang magiging liable for libel. Alam niyo kung bakit? The congressmen are immune from suit. Yes. But if you make a malicious imputation of a crime, vice, or defect, ikaw ang makakasuhan. Hindi ko sinasabing kakasuhan kita. Although I will if you keep repeating that. Alam ninyong hindi. Anong pruweba na pinanghahawakan ni Congressman Barbers? Wala. Pumunta ako ng China. Yes, it was sponsored by China, by the Embassy of China. Pero hindi ba sponsored din ako ng Japan, ng United Nations, sponsored din ako ng France. I studied in many places at siningil ko ito kay Congressman Abante. Sabi ko sa kanya, Congressman, when I studied in the United States, in France, in Japan, did that make me automatically a traitor to my country and tuta ng Japan?